not guilty plea si Pastor Apollo Kibuloy at apat niyang kapwa-akusado sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse. Humarap din sa arraignment si alias Amanda na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nakasuot ng Kevlar helmet at bulletproof vest habang may takip sa muka at nakaposas. Ganito humarap sina Crescente Canada, Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanies sa Pasig Regional Trial Court para sa arraignment o pagbasa ng sakdal sa kaso nilang qualified human trafficking. Huling lumabas sa coaster van si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Tulad ng mga kapwa niya akusado, balot na balot din siya at naka-shades pa habang tinakpan ng tela ang mga kamay nito. Nakapalibot din sa kanya ang mga pulis. Nang kumustahin ng mga taga-media ang pastor, ito ang maikli niyang sagot. Okay, ayaw. Humarap din sa korte si alias Amanda na naunang dumalo sa pagdinig sa Senado noon. Siya ang nagsiwalat ng umunoy pang-aabuso na naranasan niya kay Kibuloy. Nang basahan na ng sakdal ang pastor at apat na iba pang akusado, not guilty ang naging tugon nila. Hindi naman natuloy ang pre-trial lalo't wala raw abogadong dumating para sa iba pang akusado maliban sa pastor. Kasabay ng pagharap ni Kibuloy sa korte ang paghahain ng mosyon na mailipat ang kustodiya nila mula PNP Custodial Center patungong AFP dahil sa bantaan nila ng seguridad. Pwede rin daw na sa Veterans Memorial Medical Center na lamang sila manatili o di kaya sa ilalim sa house arrest sa Prayer Mountain sa Davao dahil naman sa issue ng health concerns. Pero ang lahat ng ito agad tinutulan ng prosekusyon. Sa hiling na hospital arrest ng kampo ni Kibuloy at Canada sa Davao, inatasan ng korte ang PNP na ipa-examine sila sa mga doktor ng gobyerno. Yun din po yung dahilan kung bakit nag-object po yung prosecutor because it defeats the purpose na tinransfer natin lahat ng kaso originating from Davao at tapos ibabalik din naman po sila doon. And if there is a need to really regularly monitor yung kanyang health and medical condition, the PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center. Dahil dyan, mananatili si Kibuloy sa PNP Custodial Center. Tinanggihan din ng Pasig RTC ang hiling ng kampo ng pastor na mailipat ang kustodiya niya sa Armed Forces of the Philippines. Ang apat naman na kapwa niya akusado, inilipat na sa Pasig City Jail dahil wala naman daw banta sa kanilang seguridad pasado alas 5 ng hapon. Maghain naman daw ng mosyon kaugnay niyan ang mga abogado nila. Bago umalis ng Pasig City Hall of Justice, nagbigay ng maikling mensahe si Kibuloy sa mga miyembro at taga-suporta ng KOJC. Tatag lang. Binigyang diin naman ng abogado ni Kibuloy ang inihaing not guilty plea ng pastor. Basta not guilty, yun lang. Wala siyang kasalanan eh. Sa October 17, itinakda ang pre-trial ng kaso sa Pasig RTC. Samantala, naghain din ng not guilty plea sina Kibuloy at iba pa sa Quezon City Regional Trial Court para naman sa mga kasong child and sexual abuse. Tanging abogado lamang nito ang dumalo sa korte habang sa pamamagitan ng video conferencing humarap sina Kibuloy. Dumating din si alias Amanda. Ang naramdaman ko po talaga is sobrang saya kasi po hindi ko naman po talaga ine-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya kasama pa yung iba. Ang hinihiling ko lang din po na nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye sa toryon dahil strictly confidential anya ang mga naging proceeding. Sa September 26, isasagawa ang marking of evidence habang sa October 2 ang pre-trial ng kaso sa Quezon City RTC. Naghain naman ang Department of National Defense ng comment opposition sa QC-RTC laban sa mosyon na ilipat sina Kibuloy at apat na kapwa-akusado sa AFP. Yung mga aligasyon po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng jurisdiction ng ating mga civil courts. It's not part of the mandate of the AFP. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.